And hello everyone, it's me again, Teacher Nel. Okay, so today po, let us subtract mixed numbers with unlike denominators. Okay, so let's try po this item. Number 1, 5 and 3/4 minus 2 and 1/6. Okay, so una po, kailangan natin siyang i-regroup. Okay, so that is 5 and 3/4 minus 2 and 1/6. Okay, after po nyan, let us subtract. But make sure po na dapat ay magkapareho yung kanilang denominators. Okay, so dahil magkaiba, kukunin po natin yung kanilang LCD or the least common denominator. Okay, so paano ulit kunin yung least common denominator? Kunin po muna natin yung kanilang LCM, which is the least common multiple. So, isulat natin lahat ng multiples ng 4 at saka ng 6. Okay, so let's start po sa number 4. So, anong mga multiples ni 4? 4, 8, 12, 16, and so on and so forth. Okay, so about 6, 6, 12, ayun, so wag na nating ituloy pa, no? Makikita naman natin na meron na pong magkapareho. Okay po? Yan, so magkapareho po si 12. Okay, so yan po yung magiging least common multiple po nila. Okay po? So, yan po yung gagamitin natin as their least common denominator. Okay? So, i-rewrite na po natin ito. Yan. So, ito yung magiging 5 and lista po natin kung ano po yung kanilang least common denominator, which is 12. Okay? So, maalala nyo po ba kung paano kukunin yung equivalent fraction ni 3/4? Gamit po itong 12 as their LCD. Very good, no? Divide times lang po tayo, tama? And 12 divided by 4 is 3 times 3 is 9. Okay? So, let us try the next one. Minus 2. Tapos, ano po yung kanilang denominator? 12. Okay, same process po tayo, no? 12 divided by 6 is 2 times 1 is 2. Okay? Ayan. So, sa tingin ko, pwede na po tayong mag-subtract. Okay, check po natin kung pwede na, no? So, magkapareho na po ba yung denominator? Okay, pwede check po, no? Pangalawa po ay mas mataas po ba yung numerator po ng ating minwen kesa sa subtrahend? Okay, so mas mataas na po, no? So, pwede na po tayo mag-subtract. 9 minus 2 po is 7 over, copy lang po yung denominator na 12. Okay? Next po is subtract na rin natin yung kanilang whole numbers. Okay, 5 minus 2 is equal to 3. So, ayan po yung final answer, no? 3 and 7/12. Okay? Okay, so let us now proceed to the next example, no? This time naman po ay magbabaro tayo. Okay, so tingnan natin, no, kung kailan po tayo pwedeng magbaro. Okay? So let us try 7 and 2/3 minus 3 and 5/6. Okay, so una po i-regroup natin, no? So sulat natin 7 and 2/3 minus 3 and 5/6. Okay? So, dahil magkaiba po yung kanilang denominator, syempre, hanapin natin yung LCD. Okay po? So, paano hanapin yung LCD? Of course, una po hanapin natin yung LCM nila, no? Yung least common multiple. So, lista natin lahat ng multiples ni 3 at saka ni 6. Ano yung mga multiples ni 3? 3, 6, 9,
12, and so on and so forth. Tapos dito po ay 6, 12, and so on and so forth. Yan. So, this time po, no, makita nyo po na dalawa po yung magkapareho. Yan, kasi magkalapit lang, okay? Pero ang LCM po ay ito yung mga multiples na may magkapareho o magkakapareho. Ayan, 6 at 12. Pero yung pinakamababa. Ayan, so in short, pinakamababang magkapareho sa lahat ng multiples. So, ang gagamitin natin ay si 6. Yan. Yan po yung gagamitin natin as their LCD. Okay, so rewrite na natin. Yan. Minus 3n fraction. Okay? So, sulat natin yung kanilang least common denominator. Yan. So, again po, gagamitin natin tong LCD para makuha yung equivalent fraction po ng 2/3. Okay? So, divide times lang po ulit, no? 6 divided by 3 is 2 times 2 is 4. 6 divided by 6 is 1 times 5 is 5. Okay po? Okay, so let's try kung pwede na ba tayong mag-subtract. Okay po? So, bago po tayo mag-subtract, no, make sure po na ang numerator po ng ating minwen ay mas mataas kaysa sa subtrahen. Okay po? So, 4 minus 5 is cannot be. Tama? Kasi wala tayong matatanggal na 5 sa 4. Okay? So, this time, magbabaro po tayo. Okay pa? Yan. So, magbabaro po tayo kay 7. Yan. So, si 7 ngayon ay magiging 6 na po. Okay pa? Okay? So, paano naman po yung ating numerator? Pag nagbaro po tayo, mag-a-add po tayo sa numerator ng denominator. Okay, so which is 6 dahil 6 po yung denominator natin. Okay po? So, 4 plus 6 ngayon is equal to 10. Copy lang yung denominator na 6. Okay? Then, minus, copy lang po natin nasa baba, 3n 5 over 6. Ayan. So, I think pwede na tayong mag-subtract, no? Ayan. So, magkapareho po ba yung kanilang denominators? Okay, check. Mas mataas po ba yung numerator sa minwen kaysa sa subtrahen? Okay, check na rin po, no? Ayan. So, let us now subtract. 10 minus 5 po is 5. Copy the denominator, 6. Tama? Then, 6 minus 3 is equal to 3. Okay, so that is now equal to 3n 5/6. Okay po? Yan. So, kung sa tingin nyo po ay nakatulong po sa inyo itong video, paki-click naman po yung like button. Po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka pwede naman po pa-click ang subscribe and paki-click na rin po yung notification bell, no? Para po notify po kayo every time na may tutorial pa po. Ano po? Yan. Thank you po for watching.